Feel na feel nga ng mag-asawang BBM at Liza Marcos ang naging inaugurasyon ng major infrastructure project sa Mindanao. Natapos na kasi ang Pangil Bay Bridge na magkukonekta sa mga probinsya ng Mindanao del Norte at Misamis Occidental. Akalain mo, itong si BBM ay tila inangking ang proyekto na ito ng dating Pangulong Duterte under Build program. At ang pinago na niya kasi, ginawa na niyang Building Better More. Ang ambag nga lang daw ni BBM dito ay ribbon cutting lang. Alright, welcome back to my channel mga guys. And yun nga no, Pangil Bridge dito sa Mindanao mga guys. Alam namin yan Mr. President. Kami mga driver dito sa Mindanao po. Looking forward po kami dyan sa bridge kasi malaking bagay po sa amin yan. No? Patawid mula sa Lanao papuntang Misamis Occidental. Nung pagtayo pa lang yan, andyan kami, tuwang-tuwa kami dyan kay Tatay Digong sa project niya dito sa Build project ni Tatay Digong. Ngayon, looking forward po kami taga Mindanao, Mr. President. Alam po namin dyan. O ngayon, ito na mga guys. Kapal na mukha. Feel na feel itong mga to. Andito pa si Liza Tanas. Si Liza Marcos. Mga gonggong. Alam po ng mga taga Mindanao yan. Malaking bagay po sa amin yan. Looking forward po kami yan. Ngayon mga guys, instead sa build project niya, ginawa niya build more. Ano yung tawag niya? Build more. Oy, tulong guys na Presidente Marcos. Oy, mga loyalista. Ayan Ang kapal ng mukha ng presidente nyo. Mr. President, mahiya naman kayo. Gumawa naman kayo ng matinong project. Hindi yung, parang palagi lang kayong credit grabber. Ba? Nakakahiya po, nakakahiya. Sana wag nyo lang nilagay dun sa comment nyo sa Facebook. Wag na lang ganyan. Natural naman na mag-inaugurate ka kasi ikaw ang kasalukuyang presidente, dapat ano mo yan, mag-cutting ribbon ka. Yun lang talaga ambag mo, cutting ribbon. Dapat hindi, ganun lang, Hindi lang na nagko-comment ka pa sa Facebook na parang inangkin nyo po. Hindi po pwede yan. Nakakahiya po. Alam po ng taga Mindanao yan. Yan, panoorin natin. Ang mga patunay yan. na ang Pangil Bay Bridge na ito sa Misamis Occidental ay naitayo sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Tatay Diggs, ayan Ninakaw na naman ang proyekto mo. Naku, kapal na mukha nyo, Mr. Marcos. Oy, mga loyalista, comment kayo. Hindi nyo maloko po, Mr. President, ang mga taga Mindanao. Alam po namin yan. Kasi mahirap sa amin. Iikot pa doon, papuntang Kapatagan, doon sa Mulabi, hanggang pupunta ka pa ng, saka ka makarating dyan sa Osami City. Kaya minsan nagbabarge po kami, ipapakita ko po sa inyo. Yung nagbabarge po ako, dyan, ito po. Nagbabarge po ako niyan from Osami City going to Lanao. Kasi kung iikot pa ako, ilang oras pa, ang layo pa. Ang hirap kasi dyan, sa port, mag-aantayan kami. Ilang oras pa kami mag-aantayan dyan sa port para lang makasakay dyan sa barge. Ganun kahirap. Kaya yung Pangil Bridge na yan, looking forward po ang mga tao dyan, lalo na kami, taga Mindanao. Alam namin yan, nung pag-start pa lang yan, Mr. President. No way na aangkinin mo proyekto mo to. Di ba kayo nahiya? Gumawa kayo ng proyekto nyo po, Mr. President. Hindi puro party lang po. Yun nga sinasabi namin, di ba? Puro kayo party. Ngayon, yung proyekto nyo, wala kayong proyekto. Talagang inaangkin nyo lang yung mga proyekto ng Tatay Digong. Nangako ka pa, na ipagpatuloy yan. Yung mga Duterte legacy. Ngayon, napahiya ka ngayon tuloy. Nangangkin ka ng project, wala kang proyektong sa'yo na matibay. Eto, binabas na siya ng mga tao, mga guys. Tingnan natin ang mga comment ng mga tao. Alam ng mga tao po na ito po ay Build project po na Tatay Digong. Isama na natin sa naging saksi ang governor ng Misamis Occidental. Governor. Si Governor Philip Tan. O diba, under ito ng Build program ng dating Administrasyong Duterte. Kaya't napapatanong ang mga netizens. Building Better More pala yan. Under na daw ng Building Better More. Magkakaiba man ay hindi ito si Liza Tanas, tingnan mo Liza Tanas,
Parang tinitingnan niya talaga. Andiyan ba ang pangalan namin? Andiyan, kailangan amin yan. Ay, nako. Oy, Madam Bang. Tingnan mo yung itsura niya mga guys. Oh. Uy, andiyan ba mga alam ni Marcos? Ay, kapalmoks! Sa taong bayan dahil sa naging post mismo ni Bongbong Marcos sa kanyang Facebook account yan kasi ang hirap. Libon Cutting ng inaugurasyon ng Pangil Bay Bridge. Abay nagkomento ang mga netizens. Wala nga tayong ibang makikitang komento. Puro thank you, Tatay Duterte. Oo, Duterte alam niyan. Legacy, Salute Duterte Legacy. Thank you, former President Duterte. Dito natin talaga makikita na aware na ang taong bayan sa mga pinagagawa ng Marcos administration. At Pangka na. aware na din ang taong bayan sa mga naging proyekto ng dating Mr. Duterte President. administration sa mga proyekto ng kanyang Build Bagsak. program. Legacy mo, PBBM, ayuda at maraming trolls. Puro trolls ang page mo. Yan, totoo yan, di ba? O, anong naalala nyo nung tumungtong itong administrasyon? Anong ginawa? Eto, ayuda. Ito si Mr. Tambayuda. Hoy, tambaloslos. Akala mo, di namin alam yung mga bribery case mo sa Okada. Ha? Yan mga guys, na napunta tayo dito sa Okada. Kasi ito mga guys, isipin nyo yung kay BP Sara, mayroon siyang pahayag na mayroon siyang video. Hindi niya sinabi kung sa anong video yon. Pero nabanggit niya na hindi pa kasi napag-usapan. Hindi pa kasi lumabas. Ngayon, coincidence or not, lumabas itong si Ma'am Sasot, according sa kanya, yung sa Okada case, dito kay Romualdez sa bribery, yung pong sinasabi niyang heavy luggage. Yon. Next. Coincidence ba yan? O yan ba talaga ang tinutumbok ni Madam Sara? Kasi sabi ni Madam Sara, hindi pa kasi siya napag-usapan. Hindi pa kasi lumabas. Di ba? Si Ma'am Sasot, out of nowhere, according to Banat Bay, talagang sumulpot at nag-expose nito. At ito nga, kay Speaker. Alam mo. Yun mga guys. Kaya itong bribery case, Mr. Speaker, hindi pa ako nakagawa ng vlog dito kasi gusto ko kumplituhin ng detalye dito. Itong bribery case, Mr. Speaker, alam natin itong mga guys, this is sensitive ito kasi sabit dito ang Supreme Court. Supreme Court. Kasi may allege na kinasuhan nga ito si Tambaloslos, noong kaso na isang dyan sa Okada, Manila. Kasi kukunin na yung operation ng Amerika at meron nga itong si SAS nga sinuhulan daw itong ang Supreme Court natin. Nako, Mr. Tambi, another na naman yan. Kung mag-akusa kayo ng mga bribery dyan sa kay BP Sara, maligo muna kayo. Kung sino pa itong mga hinayupag na talagang ang daming pinag-akusa kay BP Sara, sila pala ito. Ang daming mga background. Ito si Mr. Speaker, si Mr. Tokto na Trop, si Mr. Tambayuda, na meron pala siyang bribery issue. Ito naman si Saldico, kung ano-ano binabato kay Sara, ito pala ang may corruption issue. Now, anong gagawin natin dyan mga guys? Klarong-klaro itong mga tulong guys. Maligo muna kayo mga hinayupa kayo. Balik tayo dito mga guys kay Marcos. Hindi pa ako tapos dito. 90 billion PhilHealth funds transferred. 90 billion. 25 tons of gold sold. Billions of lotto winnings, etc. It's gone with the wind. Yun ang panahon niya, di ba? Ang daming nalalong loto. PRRD legacy, not Marcos, wag angkinin. Wala ka pang nagagawa na sarili mong project. Totoo yan. Wala ka pang nagawang sarili mong project. Di ba? Kapal na mukha nito si Lisa Marcos.
talagang ribbon cutting lang ang ginawa ng mag-asawang ito. Ang kapal nga daw ng Kapal na mukha mga guys. Nabubuhin ito under Build program ng Ribbon cutting mo talaga ang nagawa niya. At nilagay pa nga ng BBM sa kanyang programang Building Better More. Kaya katotohanan, under ito ng Duterte administration. Huwag kalimutan, Mr. Marcos. Ang kanilang gawin na pagtatakip sa mga nagawa ng Duterte administration. Lalabas at lalabas, mananaig ang katotohanan dahil nga tumatak na sa taong bayan ang pangalang Duterte. Yes, that's what I'm saying. Tumatak na kasi. I'm sorry po, Mr. Marcos. At saka itong si bangag na si Presidente. Na magaling to si Presidente. Magaling sindikato. Alright, tingnan po natin ito si Tambayuda. Ito, kung may epal, tingnan natin yung mukha niya. Parang abnormal. Tingnan niyo po ang itsura niyo. Nagbigay ng comment at reaction si Mr. Vito Kerr sa video na ito ni Martin Romualdez. Tingnan niyo. Tingnan niyo ang mukha, at ulo. At ang kanyang nakakatuwang comment at reaction, panoorin natin na ang buong video. Alaga. Ala. Hey, baboy version. Yeah. Ala, nabuang na mga guys. Ala. Tingnan mo si Bong Revilla. Nagpanik si Bong Revilla. Oy, tambalos-los. Nagkalat ng kaabnormalan. Grabe ito. Tingnan mo yung mukha nitong hinayupak. Talagang akala niya natutuwa ang nanonood sa kanya. Kaya alam namin kung makapalakpak yung mga tao dyan kasi binibigyan mo ng 5,000. Etong tao na to mga guys. Ang magbayad muna at saka siya palakpakan. Kaya na tayo. Ganyan lang si mong kabuang. At siyempre, uuwi ninyo yung 5 kilong well-milled rice. Ang po natin ang ating kongresista kay... Palagay ko, gutom na rin kayo. Mongoloy niya. Mura yung mongoloy niya. Oy, Mr. Taumbe. Naku, nakakahiya ka, Mr. Romualdez. Naks. Ito kasi tatakbo itong Pangulo. No? Hindi ito mag-i-effort ng ganyan kung wala itong ambisyon. Ginagamit niya makinarya ang Kaba ng Bayan, itong DSWD. Naku, meron ka pa nga yung bribery case. Yung bribery mo, Mr. Speaker, ang hirap kasi, bagong-bago mo na-commit yun. Speaker ka na nun Speaker ka na. Oo, ngayon lang. So, ibig sabihin, bagong-bago lang pala ito sa mga pagtungtong pa lang nila dito mga guys. No? Ayun na, kabalbalan ng ginagawa nila. Inumpluensyahan nila itong Korte Suprema according to Ma'am Sasot. Panoorin nyo po yung full video ni Ma'am Sasot. Ma-discover nyo po talaga. Meron pang komento dyan si Mr. Speaker na halatang nagsisinungaling ang hinayupak. Alright mga guys, hanggang dito lang tayo. No? Gusto ko lang talagang supalpalin itong si Marcos sa project dito sa Pangil Bridge. Dito po yan sa amin, malapit po yan sa amin. Alam po namin yan. Nung start pa lang yan, sayang-saya na kami, tuwan-tuwa na kami dyan kay Tatay Digong. Kasi alam namin sa mga driver, mahirap sa amin na iikot ng layo pa. So kami ang number 1 na tuwa dyan mga driver. Kaya nga nakikita nyo, driver's vlog nga ako kasi ako, nagmamaneho ako. So, sorry na lang Mr. President, talagang supapalin kita kung talagang aangkanin mo yung proyekto mo. Lalo ka na Lisa Marcos. Alright mga guys, thank you for watching mga guys. And again, mabuhay po kayong lahat.